So may pagkakataon po kasi na ganito, na nagtipon-tipon po kasi yung mga tao, no, itong mga biktima po ng tukhang, nagtipon-tipon sila para habang pinapanood nga po yung ICC, yung decision ng interim release. So sabi dito, nagbunyi sa pagbabasura sa apilang interim release para kay Digong. Napatalon, hiyaw at palakpak ang mga kaanak ng drug war victims ng ibasura ng International Criminal Court, no, Appeals Chamber ang hiling ng interim release para kay dating Pangulong Duterte. So ito po, mga biktima po ito ng tukhang. Hindi po sila natututo talaga, tinan nyo ha. So tuwan-tuwa po sila. Siyempre, natural, tuwan-tuwa sila kasi panalo sila sa sa apila. Di ba? Tinan nyo nangyari dito. Reasons, the third ground of appeal is rejected. Enumerated in Article 58(1)(b) of the statutes on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously. Di ba? This brings us to the end of the summary of the appeals chamber judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters. Yan no, si Baby, si Christina Conti Baby. Another regulatory staff for the valuable assistance given, including this hearing. The hearing is adjourned. Well, ito mga kababayan, no? Ito yung natural po na reaksyon ng mga tao na nananalo sa kaso. Tuwa po sila. Pero itong mga bobong mga DDS nga, no? Kasi nga mga bobo nga eh. Tignan nyo ha, nag-comment. Tignan nyo, nag-comment, tignan nyo comment ha. Yan o. Mukhang paid mga reactions. Di ba? Puta, paano magiging paid yung reactions? Puta, pamilya nila namatay. Mga bobo nga. Mga bobo talaga to, Mga nanay ng mga adik. Tingnan mo naman, Pati reaction scripted. Ang gagaling umacting dahil sa 500 each, kayo pang Noche Buena. Yan, tingnan nyo, Pinabash po nila yung mga kakababayan po natin na namatayan. Very organized ang workshop ni Derek Attorney Contil. Bastos, di ba? Alam niyo kung anong implications ito? Hindi ba nakuha ng mga hindi ba maintindihan ng mga bobong mga DDS na pati po social media binabantayan po ng ICC? Hindi ba nila nakuha yun? Kasi dito, ang hinaharas nila dito, biktima. So, mas lalo po napagtibay ngayon dito, ganyang mga klaseng mga reaksyon ng mga bobong mga DDS, mas lalong napagtitibay po ngayon yung paniniwala ng ICC na talagang delikado talaga si Digong pag pinalaya. Di ba? Wala pa sa tamang katinuan itong mga DDS po talaga na to, Hindi talaga nila makuha eh. Nakikipalakpak lang yung iba dyan kahit hindi naman talaga naintindihan. Puta, parang kayo at hindi nakakaintindi eh. Akala mo naintindihan talaga sinasabi, Bastos talaga, di ba? So, anong sabi? Anong sabi ng ICC? Dahil po sa network of supporters ni Digong, mas lalong napagtibay ng korteng ito na flight risk si Digong na posibleng magkaroon ng epekto sa biktima, sa mga witness at sa proceedings ng kaso. Ngayon pa nga lang, doon pa lang sa pagbabash nila, kitang-kita na eh. At itong mga bobong mga DDoS po na to, hindi talaga nila makuha na pati po social media binabantayan po ng ICC.
Di ba walang ano eh, walang tamang pag-iisip talaga itong mga DDS na to eh. Ito yung mga ano no. Ano ba? Sabi ko nga eh, kung meron pang word na mas matindi sa word na tanga at bobo, sila po yun. Oo, hindi ko talaga. Kung meron pang word na mas matindi pa, para i-describe itong mga bobong mga DDS, kung meron pang word na mas malupit pa sa stupid. Di ba? Stupid, idiot. Hindi ko na alam kung anong word yun, pero sila po yun. Mga DDS po yun. Oh. So, ako ba dito sa mga... So ngayon, dahil nga po dyan sa pangyayari po na yan, natuto na po itong mga anak ni Digong. So merong interview dito si Torion, tinan nyo ha. Panoorin nyo itong interview ni Torion. Moronic, no? Moronic pwede rin, diba? You have also the appeals chamber saying, they really used media reports and open source information from the Philippines in considering this whole request. How significant now, in your opinion, are or the coverage of media here in the Philippines? Yeah, that's why I'm very careful also with my comments, knowing that I was the lead counsel of the petition for certiorari, the very first petition that was filed questioning the arrest and questioning the continued cooperation of the Philippine government with the ICC. And that is why if you notice, I never comment especially on the substantive matters affecting the ICC proceedings, simply because of the fact that any comments that I may do, just like what was done by Vice President Sara Duterte, yung isang honest comment niya naging portion na dung sa isang decision po ng pre-trial chamber. So I do not want to be accused that I make unnecessary comments here in the Philippines which might harm the case of the former president in the ICC. Report. So natindihan nyo na. Natindihan na po nila. Dati po sinisiraan nila yung ICC, ngayon natindihan na nila. Things here would really have a bearing in the ICC decisions. As well as family statements. Having said that, gawin ko lang sa question ni Pawi, Attorney Torion, is the Duterte family, all members, are they now more mindful of, statements that they make kahit na ambush interview, because everything finds its way online nowadays? Well, I am incompetent to really say that, but I can observe that they are now, mindful of what they say. So dati hindi sila mindful. Loko-loko talaga si Torion, no? Oh. So sabi ni Torion, ito sabi ni Torion, no? Nag-iingat ako na magsalita. Kasi nakita naman natin na yung mga sinabi ni Sara Duterte nagagamit po ng ICC para po sa kanilang desisyon doon sa interim release. So sabi ng reporter, so ibig ba sabihin nito kailangan na maging mindful ng mga Duterte sa kanilang mga statement? So sabi nito rin, oo. So, ibig sabihin, hindi mindful, walang isip, hindi nag-iisip ang mga anak ni Digong. So ngayon lang nila napag-isip-isip na puta, palpak ata tayo at tayo yung naging dahilan kung bakit hindi napalaya si Digong, ha? Grabe. Grabe naman si Torion, nilaglag mo naman yung mga anak ni Digong. Parang sinabi mong, parang mo sinabi, ang bobobo ng anak ni Digong. Because indeed, any comments would have an effect, in the proceedings before the ICC. Ibang-iba po yung procedure po ng ICC dito po sa ating bansa. Di ba halata? Di ba halata, Torion? So, ayan ang sinasabi ko, di ba? Actually, di ba, siguro na content ko na yan dati pa sinasabi ko na dati pa yan na lalong mapapahamak itong si Digong sa ginagawa ng mga supporter niya. Tama nga tayo. Ito nga yung nangyari. Di ba ito nga yung nangyari? Di ba nung nakita ko pa lang na na binabansos po ng mga
Duterte supporter yung judge ng ICC. Sabi ko, puta, yari kayo dito. Tandaan nyo, yung bola nasa ICC, hawak-hawak nila si Digong. Tapos anong akala mo? Yung ICC, parang Pilipinas lang na pwede mong ganun-ganunin lang yung judge. Oh, di ba? Oh, so, maburo kayo sa kulungan. At ang malaking tanong dito mga kababayan, kailan lalabas si Bato? So yun mga streetways, so kayo po ano masabi nyo nga po dito sa statement ngayon ng mga Duterte followers at saka ng mga anak ni Digong. Mindful na raw po sila next time. May next time pa ba? Ang tanong, may next time pa ba? Oo. Wala na, late na masyado. Oo. So yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe din mga kanabis at pa-share na rin po ng video po na to. Okay?